Ano nga ba ang mga necessity or mga importanteng dalhin bago pumunta dito sa bansang Middle East or sa bansang Saudi Arabia? Mga importanteng pwedeng dalhin lalo na sa pagkain or sa mga kasuotan dito sa bansang Saudi Arabia or kahit saan sa Middle East. May mga bawal po sila dito lalo na sa pagkain at sa mga kasuotan natin. So sa pagkain naman, ang bawal dito is di po kumakain ng mga Muslim po. Alam po nating lahat yan. So Assalamualaikum, it's me, Alfie J, and welcome back to my YouTube channel. So it's been a while guys, so sobrang tagal na hindi ako nakapagawa ng content dito sa aking YouTube. And ngayon guys, I'm back and finally I'm back to back. Ayun na nga guys, so for today's video guys, gagawa tayo ng content ngayon. Sa mga nagtatanong po, lalo na sa mga nagpaplanong pumunta dito sa bansang Saudi Arabia or kahit saan sa Middle East, kung ano nga ba ang mga necessity or mga importanteng dalhin bago pumunta dito sa bansang Middle East or sa bansang Saudi Arabia. So ayun na nga guys, so yan ang topic natin for today guys. And bago tayo magbigay ng mga tips and advice, kung bago ka dito sa aking YouTube channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to click the subscribe button and click the bell notification ring para lagi kang updated sa lahat ng mga videos na i-upload ko dito sa aking YouTube channel, guys. So, without further ado, let's get started! So ayun na nga guys, may mga nagtatanong po at sa mga magtatanong po nito kung ano ba ang mga necessity or ano ba ang mga kailangan or mga importanteng pwedeng dalhin lalo na sa pagkain or sa mga kasuotan dito sa bansang Saudi Arabia or kahit saan sa Middle East. So alam natin guys, sa mga hindi nakakaalam, na ang bansang Middle East ay isang Muslim country. Yes po, mga Arabo po ang nandito, kaya iba po yung mga patakaran nila. So may mga bawal po sila dito, lalo na sa pagkain at sa mga kasuotan natin. So ano ba yung mga bawal? So explain ko muna. So dito po sa Saudi Arabia po, dahil Muslim country po ito, ang bawal po dito na pagkain po is baboy. Yes po. At sa mga kasuotan po is bawal po yung mga inappropriate attire po. Ano ba yung mga inappropriate attire po? So yun yung mga kaseksihan na mga ginagamit or mga sinusuot natin sa Pilipinas, lalo na sa mga kababaihan, yung mga pakita yung katawan, yung mga pasexing shorts. So dito po sa bansang Saudi Arabia or kahit saan po sa Middle East ay hindi po kayo makakita in public places po. Yes po, tama po yan. So sa pagkain naman, ang bawal dito is baboy po. Yes po, hindi po kumakain ng mga Muslim po. Alam po nating lahat yan. So bawal po magdala ng baboy guys. So ito na, explain ko na sa inyo kung ano ba ang mga foods na pwedeng dalhin papunta dito sa bansang Saudi Arabia. Lalo na kung first timer ka or nagpaplano kang pumunta dito sa bansang Saudi Arabia or kahit saan sa Middle East. So ano ba? Ano ba ang mga pagkain na pwede? So unang-una guys, yung mga necessity na pinaka-importante nating dalhin guys is yung passport at saka yung documents. Yes po, totoo po yan. So hindi ka po makapunta dito sa bansang ito kung wala ang passport or kung kulang ang documents nyo. So pangalawa, sa foods naman tayo. So ano ba ang foods na pwede nating dalhin at pinaka-importante? So kung wala kang kamag-anak dito, wala kang mga kakilala dito na pwede mong puntahan, pwede mong hingian ng tulong. Kumbaga, 'di ba? So malasakit sa kapwa, ganon. So kung wala ka niyan guys, kung baguhan ka lang dito, first timer ka at nagpaplano kang pumunta dito, magdala po kayo ng pagkain. Ano ba yung mga pagkain na pwede po? So disclaimer lang po, bago ko ibigay sa inyo kung mga pagkain at mga advices po, ito po ay base lamang po sa aking mga nakaranasan po bago ako pumunta dito sa bansang Saudi Arabia. Kasi before po nakapunta na rin po ako sa Kuwait. So dito tayo sa bansang Saudi Arabia. So ano ba yung mga importante guys? So again po, disclaimer lang po, ito po ay base lamang sa aking karanasan po. So ang mga pagkain na pinaka-importante at kailangan dalhin mo, pwede ka naman magdala kahit ano guys. Basta bawal lang yung mga may baboy, may halong baboy or karne. So beef or chicken is pwede po. Yon. So ano ba yung mga pagkain na yon? So unang-una, starter pack. Ito yung mga tinatawag na starter pack ng mga OFW dito sa bansang Saudi Arabia or kahit saang sulok ng mundo po. So noodles po. Yes po, tama po yung narinig nyo, noodles, mga delata,
Pwede po yung noodles na chicken, pwede po yung beef, pwede po yung dilata na corned beef. Basta beef po, okay lang po yan. Hindi po yan bawal yung beef po, wag lang yung baboy talaga. So, pwede kayo magdala ng mga chichirya, pwede kayo magdala ng kahit ano, basta wag lang yung mga may baboy talaga. So, bakit mo sinabi, sir, na necessity yung pagkain? May mga allowance naman kami matatanggap. May food allowance naman kami matatanggap pagdating namin dyan. So, ganyang mindset po, lalo na sa mga first-timer, lalo na sa first-timer na hindi alam kung ano mangyayari dito. Yes po, meron naman tayong matatanggap na food allowance pagdating natin dito. Kagaya ko, pagdating namin dito, may mga food allowance kami isa-isa. So, ang food allowance namin is 200 reals lang po ang natanggap namin. So, hanggang saan ba aabot ang 200 reals? Sobrang konti lang ng 200 reals, guys, lalo na kung baguhan ka dito. Bakit? Unang-una, kailangan mo ng internet. So, saan ka kukuha ng internet? Diba doon sa allowance? Pangalawa, saan ka kukuha kung maubusan ka ng pagkain at wala ka pang sahod? Kasi nga, baguhan ka pa, wala pa yung ATM mo, wala pa yung mga mga kailangan mo, diba? So, pangalawa yan. Pangatlo, kung may mga kulang ka na kagamitan, diba? So, kailangan mo talagang bumili, kailangan nyo mag-ambagan, lalo na kung walang-wala talaga kayong dala. So, kailangan nyo mag-ambagan, guys. Kaya kailangan talaga na magdala ng extra food talaga, guys. So, ano ba ang next, sir? Pagkatapos ng food? Allowance po. Yes po, tama po yung narinig nyo. Kahit may mga na-receive or marireceive po tayo mga allowance pagdating natin dito sa bansang Saudi Arabia, is kukulangin po yan. Kasi nga, sa daming-daming bilihin, guys, lalo na kung first timer ka or bago ka lang sumampa or sumalang dito sa bansang Saudi Arabia, kailangan mo talaga bumili ng mga kagamitan kagaya ng rice cooker. Depende na lang kung makadala ka ng maliit na rice cooker. Yan, advice ko din yan, magdala kayo ng rice cooker, guys. So, depende niyan kung makadala kayo ng rice cooker. So, hindi na kayo bibili. What if bibili kayo? Kailangan nyo ng tubig, kailangan nyo ng extra pagkain. Yung mga sinasabi ko, kailangan nyo ng kagaya ko, hindi provided yung sapatos ko. So, kailangan kong bumili ng sapatos. So, mga miscellaneous, guys. So, dapat magdala kayo ng extra allowance, guys. Hindi kayo umasa. Huwag kayo umasa talaga sa mga allowance na ibibigay sa inyo pagdating ninyo dito sa Saudi Arabia, guys. Kasi kukulangin talaga yan. Lalong-lalo na sa internet. Kasi nga, minimum yung internet is 90 reals po, pataas po. Yun yung pinakamura na po ang 90 reals. So, depende na po kung gusto nyo ng mababang internet. Depende naman sa mga kahiligan nyo. Kung mahilig kayo mag-scroll, mahilig kayo mag-Facebook, pampawala ng board, ganon, yung para hindi ka ma-homesick, manood ka ng mga YouTube, di ba? So, magdala kayo ng allowance, guys. Depende lang kung may mga kamag-anak kayo dito, may mga kakilala kayo dito na pwede nyong puntahan, pwede kayong tulungan at humingi ng tulong. So, ganon lang talaga ang mindset, guys. So, ano pa ba ang next? So, mga dalhin yung damit. Ito yung pinaka-importante din, guys. Kasi nga, para at least alam nyo kung ano ang kailangan yung dalhin na mga damit. So, at least may mga bakante pa kayo sa bagahe nyo na pwede nyong dalhin, lalo na sa mga importanteng bagay. So, ano pa yung mga damit na pwede, sir? So, sa lalaki po is kailangan magdala lang kayo ng jeans or pants. Huwag po kayong magdala halos ng mga shorts kasi nga po pinagbabawal po ang shorts dito, lalo na pag upper the knee. So, kung below the knee naman yung short nyo, is okay naman siya, hindi naman siya tapos wag lang yung sobrang sexy talaga na attire, guys. So, wag din kayo, sa mga babae, wag kayo magdala ng mga sexy attire, lalo na yung mga sleeveless dress, yung mga pakita dito, kasi bawal po yan, yung mga, mga crop tops, yung mga ganon, bawal po yan. So, dapat decente tayo tingnan dito. So, umaalog yung camera natin kasi sobrang hangin. Nasa labas kasi tayo, guys. Sobrang init ngayon, guys. Kasi nga, anong oras na ba? 4:20 PM, pero mainit pa rin, go. So, ayun na nga, guys. So, yun yung pinaka-importante at bawal dalhin papunta dito sa bansang Saudi Arabia, guys. So, sana po ay nakatulong ang video ito. Sana po ay may nakuha kayo mga tips and advice. Again, ulitin natin kung ano yung mga importante. Unang-una is yung documents nyo. Dapat kompleto bago kayo pumunta dito. Kasi nga, pag may kulang kahit isa or kahit maliit lang na bagay sa documents nyo, ay maharang talaga kayo sa immigration. Pangalawa, guys, is yung mga pagkain, mga importante pagkain na gusto nyong dalhin, basta bawal lang yung baboy at saka yung may halong baboy. Pangatlo is yung allowance nyo, guys. So,
dapat magdala kayo ng mga allowance guys kasi kukulangin talaga yung allowance ninyo. So pang-apat guys is dapat magdala kayo ng mga appropriate attire kasi nga daming mga pinagbabawal dito. So yun lang guys. So sana ay nakatulong ang video ito. Sana po ay i-share nyo ito at mag-subscribe na po kayo lalo na sa mga bago dyan na hindi pa nakapag-subscribe guys. So maraming salamat and sana ay magkita-kita tayo ulit sa aking next video guys. Thank you so much guys. Bye-bye!